Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Palagi ka rin bang nanonood ng apoy sa dugo katulad ko? Pahingi naman ng isang like and subscribe dyan. Maraming salamat. Narito ang ating reaksyon storytelling tungkol sa mga nagaganap ngayong hapon. Tuluyan nang tinamaan itong si Kiara sa hita sa baril nitong si Inspektor, habang si Vanessa ay naitakas ito ni Marco. Ngunit itong si Vanessa ay nahimatay, kaagad nila itong isinugod sa ospital. Ganon din itong si Kiara, dinala ito sa ospital. Ngunit nag-a-acting itong si Kiara na siya ay nasisiraan ng bait. Ang gusto ng pulis ay dalhin itong si Kiara sa presinto upang papanagutin sa kanyang mga kasalanan. Karapat-dapat talagang ikulong itong si Kiara. Ngunit ang doktor ang nakikiusap dahil ang kanila napansin ay tila may diferensya si Kiara sa utak. Kaya naman diskumpiyado itong si Inspektor, nilapitan niya pa ito mismo. Pati siya ay dinakot ang liig nito at piniga nitong si Kiara. Dahil itong si Kiara hindi nila nakita na may kausap ito. Ang doktor nga ay kinausap itong si Kiara. Ngunit lumabas ang tunay na Kiara o Angel. Nakikipag-usap dito kay Kiara. Kaya pati nga ang doktor at ang mga nurse ay natakot dahil may kausap itong si Kiara na hindi nila makita. Kaya naman ang doktor ang nagdesisyon na dalhin itong si Kiara sa mental facility. Ayaw pa nga nitong si Kiara dahil wala nga daw umano siyang diferensya. Ngunit dahil ang doktor na nagdesisyon upang tuluyan na itong gagaling. Pagdating sa mental facility ay nakikipagbardagulan pa itong si Kiara sa mga nurse at mga bantay nito. Mabuti na lang mga malalakas ang nurse, mga malalaki, tapos ininjikan nila ito para kumalma. Habang si Marco at Vanessa ay tuluyan na nga itong nakauwi. Pinalabas na itong si Vanessa sa ospital. Gumaling na. Ngunit itong si Kiara ay gumawa ito ng matinding plano. Dahil yung kanyang ginagawa ay isang pagpapanggap lamang din. Kagaya kay Vanessa noon nagpapanggap na may diferensya. Hindi inaasahan na may kausap itong si Kiara na isang lalaki at mayroon itong susi sa sasakyan. Mailap itong si Kiara, magaling dumukot kaya nadukot niya ang susi at dito kaagad siyang tumakas. Ngunit bago tumakas itong si Kiara, maraming pagsubok itong pinagdadaanan sa loob ng mental facility. Inaway at mismong yung utility doon ay nilagyan ang naturang tawil nito ng uod, kaya takot na takot itong si Kiara. Dahil yon ang sinabi ni Vanessa. Natakutin nga daw nila. Samantalang nakatakas na nga ito sa ngayon. Itong si Vanessa kinausap si Marco na hindi nga daw dapat sila magkumpiyansa. Dahil masyadong kumpiyansang nga itong si Marco sapagkat ang buong akala niya ay hindi na talaga babalik itong si Kiara. Ngunit sila ay nagkakamali sa ngayon. Nakatakas itong si Kiara dahil sa utos nitong kanyang nakikitang hindi makikita ng iba, gaganti nga daw ito kaya gumanti. Bago hinagisan ni Kiara ng gasolina ang mansyon nitong si Sylvia, pumasok muna ito. At nakakatakot ang kanyang mukha dahil nagmaskara ito. Ang kanyang tinarget si Mikay, takot na takot si Mikay. Dinukot ni Kiara itong si Mikay, sabay hinagisan niya ng pampaliyab ang